Pasok na yung mga binata ko. Aga namin. See you later, guys! See you later. Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So, kakatapos ko lang maghatid ng mga bata, guys. So, natid ko na yung mga boys, tapos natid ko na rin yung aking prinsesa. Ngayon, malapit na ako sa bahay. May work tayo today. So, ayan. Malamig na ngayon, guys. 4 degrees na kami. 4 degrees feels like 1. Yan. Medyo nag-snow daw kagabi ng konti pero parang hindi naman namin naramdaman. Anyway, so yun nga. Lumalamig na talaga dito sa British Columbia. And I think mostly sa ibang mga parts din ng Canada, malamig na rin, no, guys. So, yan. Kasi papasok na talaga ang winter, no. Pero ang official date, alam ko December pa eh. Mga third week ng December, pero malamig na, and sabi nga sa mga forecast, in a few weeks baka meron na tayong makitang snow. Yan. So guys, so for today, share ko lang sa inyo yung aming thoughts about yung sa pag-aaral ng kids namin dito, no. So ano bang tingin namin for the past 2 years na nandito kami at pumapasok yung kids sa school? Nako-consider ba namin na ipasok sila sa private o magstay na lang sila sa public, no? Kasi guys, dito sa Canada, yung elementary to high school libre, no? You have the option na ipasok din sila sa private, no? Pero yun nga, elementary to high school, pwede silang pumasok ng public at wala kayong babayaran. Right? Yun. So, kasi kaming mag-asawa, guys, since elementary hanggang college, Catholic school talaga kami, guys, no? So, talagang naka-private kami, and nakita talaga namin yung quality at saka yung ganda nung turo, 'di ba? Kasi may mga gusto kaming mga subject na wala ngayon sa public dito, no. Ewan ko, no, kung sa lahat yon, pero kasi sa amin dito, yung sa pinapasukan ng mga anak ko, wala sila yung values education, no. Yung parang sa atin is yun nga, yung nagtuturo about Catholic. Yan. So walang ganon yung sa public. Ayun guys, so susundo na ulit ako ng mga kids ko, no. So balik tayo doon sa kwentuhan natin kanina, no. Nasabi ko nga na kami mag-asawa, guys, lumaki kami sa Catholic school, guys, no. Ever since elementary. Kaya alam namin at talagang nakita namin na merong impact din yun sa paglaki namin, no. Kaya din kami, gusto rin namin na yung mga anak din namin is makapag-aral din sa Catholic school. Okay? So, napag-usapan namin ni Mrs. na siguro maganda pagtungtong nila ng high school, saka namin ipasok sa Catholic or yung sa private school dito, no. Although okay naman yung turo dito ng elementary, siguro ang talagang napansin ko lang dito, guys, no, yung pagkakaiba nung teaching natin sa Pilipinas, 'di ba? Konti sila magpa-assignment dito. Minsan nga wala pa talaga eh, 'di ba? Kaya din nung mga first year kami dito, syempre, naninibago lang din ako. Tinanong ko yung teacher, 'di ba? Sabi ko, bakit nga ganun? Wala silang homework, wala silang assignment, 'di ba? Ang sabi kasi nila, guys, ginagawa na daw nila yung mga homework sa school. 'Di ba? Para daw, guys, yung mga bata makapag-focus lang sa bahay, more on the family bonding. Parang ganun. So, makes sense naman, 'di ba? Siguro lang kasi
hinahanap ko lang din yung kung paano tayo diyan sa Philippines, 'di ba? O yung mga batang 90s, alam niyo 'yan, 'di ba? Na talagang araw-araw meron tayong homework, assignments, projects, 'di ba? Marami tayong ganyan, 'di ba? So, medyo naninibago lang ako. And yun nga, sabi ko kay Mrs. na siguro okay din na ipasok namin sa private pag high school para din maganda yung kanilang paghahanda papuntang college, 'di ba? Siyempre guys, iba ang labanan sa college eh, 'di ba? Tsaka kasi ang target din namin talaga is makapasok sila sa magagandang schools talaga dito like University of BC, right? Or yung BCIT, yung mga ganyan guys, no? So, kaya for me, dapat ihanda namin yung mga kids, 'di ba? Kaya isa yan sa mga topic na napapag-usapan namin ni Mrs. no. And sana matupad namin para sa mga anak namin, no. Tsaka guys, marami ding marami ring advantages pag pinasok sa private. Halimbawa, itong aking bunso, guys, no. Pumapasok ngayon siya sa private, no. Marami kaming mga nakukuha na hindi namin nakukuha sa public. Halimbawa lang, guys, no. Meron kaming online monitoring sa kanya. Meaning, merong CCTV camera yung room. So, nakikita talaga namin siya on time, 'di ba? And yung sa pagkain, guys, no, kasi itong mga yung mga boys, guys, pumapasok ngayon sila sa public, kailangan nilang may baon for lunch, for snacks, for recess, 'di ba, yung mga ganyan. Yung bunso ko, guys, meron silang sariling chef sa school, 'di ba? Everyday iba-iba yung pagkain nila, 'di ba? So yun guys, na yun, kasama na lahat yung sa payment, 'di ba? So tapos meron din silang sariling uniform, 'di ba? Syempre guys, iba rin pag yung naka-uniform ka 'di ba? Tsaka para sa aming mga parents din, hindi na kami mahihirapang mag-isip kung ano yung mga isusuot nila, 'di ba? Kasi meron silang uniform. Yung mga ganon guys, no? Tsaka syempre, ako naniniwala ako na iba pa rin yung learnings at saka yung way of teaching sa private, guys, kasi syempre hindi naman libre yun, 'di ba? Kailangan namin magbayad. So, nag-check kami ng 2 schools na malapit sa amin for high school na Catholic school, no guys. So nagre-range siya ng mga 6,000 to 8,000 per kid. Per na yun per year, guys. Yan. So yan yung magiging fees or yung tuition fee ng mga boys kung sakaling ipasok namin sila sa private pagdating nila ng high school. So, kaya ngayon pa lang, guys, nag-iipon na kami, 'di ba? Para sa pag-aaral nila ng high school, kasi nga gusto namin talaga, guys, na maging ready sila pagtungtong nila ng college, no? Kasi syempre dito iba rin yung pagpapalakad nila sa college, 'di ba? Tsaka para din hindi sila mahirapan, guys, no? Ayun. So, tsaka yun nga, yung learnings or yung teaching ng Catholic, yun yung gusto ko rin talaga na ma-experience nila, 'di ba? Yan. So, sa inyo ba, guys, no? Ano man tingin nyo sa mga kids nyo, guys? Ano ba yung plano nyo or ano ba yung mga na-experience nyo, whether nasa Philippines kayo or dito sa Canada or sa ibang lugar, guys? Ano ba yung planning nyo, lalo na, guys, yung mga pagre-ready nyo sa mga kids nyo, no? Yung sa mga yung sa pag-level up from elementary to high school, from high school to college. Ano yung mga naging paghahanda nyo, no? At ano yung nagpa-decide sa inyo kung bakit kayo nag-stick na lang sa public or nagpunta kayo sa private, mga ganun. Share nyo naman, guys, para rin meron kaming idea, 'di ba? Tsaka yung mga ibang mga nanonood din ng mga parents, guys, magkaroon din sila ng konting idea
about your thoughts. Okay? So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung plano namin for our kids, no? And sana talaga in God's grace talagang in plans matupad talaga namin yan for them, no? Okay? So maraming salamat again for watching guys, and see you again on my next video. Peace!